Sa makakausap po natin, isa pong election lawyer, si Attorney Romy Macalintal. Ukol nga po dito sa issue na panukalang batas na nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. So from December 1 this year sana, mamumove po ito kapag napirmahan na ng Pangulo sa November 2026. Pero hindi lang si Attorney Romy ang nagsasabing, ay teka, dapat i-veto ng Pangulo yan. Hindi po pwede yan. At kung bakit, yun po ang sinasabi ng ilang mga abogado, Bakit? maging yung mga, may mga nakikita tayo, maging mga dating Supreme Court Justice, sinasabi, hindi dapat pirmahan ng Pangulong Marcos Jr. yan. Mamaya explain po yan sa atin lahat ni Attorney Romy Macalintal. Kasi po, pag ano nang nangyari, ang ibig sabihin, mananatili nga po sa pwesto itong mga barangay at sangguniang kabataan officials natin. At walang, kumbaga, mamumove po yung eleksyon ng isang taon. Mamumove, ha? Oo, mamumove tuloy. Mauurong, ayan, yung eleksyon po natin ng isang taon. Yan. So, ang sabi niya, hindi po pwede yan. Against the Constitution yan. Tapos may binabanggit din sa Attorney Romy Maque na meron na daw Supreme Court decision noon kapareho nito. So mamaya po, tanungin natin siya. Ito na, nasa linya na, diretso natin agad. Attorney Romy Macalintal, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo at sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Magandang umaga and thank you for being on the show, Yes. Attorney Romy. Simpleng paliwanag po Salamat. para mas maintindihan itong mga kapatid natin. Ano po ba ang pangunahing constitutional issue na nakikita po ninyo dito nga kung sakali man na mapirmahan ng Pangulo ito pong pag-urong ng ating eleksyon from December 1 papunta sa November 2026? Well, yung nilalabag na provision ng ating saligang batas, yung walang karapatan ang Kongreso na mag-extend ng term of office ng mga barangay officials. Sapagkat yung mga barangay officials na yan, dapat yan ay inihahalal ng taong bayan at hindi parang ina-appoint na lamang on holdover capacities ng ating mga legislators. Yung proposed bill nila ay pinamagatan nilang fixing the term of office, pero nakatago doon yung probisyon na magkakaroon ng postponement ng halalan sa December 1, 2025. Yan ang aking tinututulan sapagkat maliwanag doon sa kaso nung Macalintal versus Comelec noong 2023 na nagkaroon din ng similar law postponing the barangay elections. Pero that was declared unconstitutional by the Supreme Court kasi sabi ng Korte Suprema, bago ka magkaroon ng postponement, dapat mayroong sufficient government interest or meron silang public emergency. Eh dito wala naman silang public emergency. Ang sabi ng principal author, si Miss Amy Marcos, kaya lang daw naman na may postponement dahil incidental lamang, nagkataon lang. Ako, naniniwala ako ng ating karapatan ay hindi nagkataon lamang. It's not incidental. It is provided for in the Constitution na tayo may karapatang bumoto, maghalal ng mga taong ihahalal natin. At yung postponement na yan, ay it is a subtle way of extending the term of office of the incumbent barangay officials without the mandate of the people. So, eto po, yung binabanggit nyo kanina, Attorney Romy Mac, banggitin ko lang po ulit. Sabi nyo, yung act setting the terms of office, ito pong Yes. bill na ito, may pinag-ugatan po noon, may nakalagay term and tenure. Para mas maintindihan lang po ng mga kapatid natin, ano po ba yung pagkakaiba ng term at ng tenure dito sa bill na ito na ipinasa po ng Kongreso? Yung term kasi, yun ang panahon na itinatakda ng panunungkulan nila. Halimbawa, sasabihin na 4-year term of office. Ang ibig sabihin, 4 na taong panunungkulan. Yung tenure of office, yun ang panahon naman na sila ay nanunungkulan, yung haba ng kanilang panunungkulan. Halimbawa, sinabi na sila ay 4-year term lamang, pero kung mag-i-extend sila, hahaba yung panahon ng kanilang panunungkulan. Magiging 5 years halos ang kanilang magiging pag-upo diyan sa nasabing posisyon. Kaya yung term at saka tenure ay nagkakaiba yun. May term of office, pwede silang mag-fix ng term, pero yung tenure, yung panahon ng kanilang upo ay hindi pwedeng ma-extend
ng ating Kongreso. Mhm. Hanggang saan lang po ba ang power ng Kongreso? Under the Constitution, pwede ba talaga silang magtakda ng bagong termino para po sa mga barangay officials natin? Well, pwede silang magtakda. Itatakda nila na kayo ay, instead na 3 years lang, magiging 4-year term na kayo. Pupuwede 'yun kasi nasa saligang batas 'yun. Pero sa sandaling itakda nila 'yan, hindi nila puwedeng i-extend ang term na 'yan sapagkat violation na 'yan ng kanilang power ano, sapagkat ang power lang nila ay magtakda, hindi palawig ng panahon ng kanilang panunungkulan. Kapag sila ay inihalal na, halimbawa katulad no'n na nasa 3-year term sila, inihalal sila ng taong bayan under a 3-year term office. Wala ang, taong anong inihalal sila ay hindi naman sinasabi doon sa paghalal sa kanila, puwede kayong ma-extend. Kasi katulad ngayon kapagka na-postpone yung December 1, 2025 election at naging, November, ay halos 1 taon na manunungkulan sila na hindi naman sila inihalal kundi holdover lamang sila. Attorney Romy, anong implications nito kung sakali po na magtuloy po sa posisyon itong mga barangay at SK officials natin? Ay kung magtuloy sila parang nilabag nila ang ating karapatan na mamili ng ating, barangay officials from December hanggang November 2026. Yun ang, magiging epekto niyan na yung ating karapatan na dapat sana ay tayo ang mamimili ng, magiging leaders natin ay inalis sa atin ng, Kongreso. Oo, kumbaga sinasabi ni attorney, hindi naman ninyo kini-question ang puder ng Kongreso na magtakda ng term limits sa mga barangay at SK officials. Ano po? Yes, Walang question tama doon. ka dun. Okay. Oh, Opo, yes, opo, opo. Ngayon, yes. para bagang repeat lang ito nung inyong kinwestiyon na Republic Act number 11935, no? Opo. Sige. Yes, tama ka dun, oo. Opo. So attorney kasi Tama nga, oo. ang katwiran po dito ng mga proponents nito, oo, yun nga ang aming ginawa dito. Oo. Amin lamang itinakda yung haba ng panahon ng panunungkulan ng mga barangay at SK officials. Sige. So yun po ang kanilang, 'di ba? Yun ang kanilang katwiran dito eh. Oo, Opo, yes, ano ka sige. na katuwang. Pero iba, Ang iba ginawa ang ko doon, provision. Opo, go ahead. ako'y naniniwala, sige talagang tinatakda nila na gagawin nilang 4-year term, pero kailangan kami ang maghahalal sa kanila sa 4-year term na 'yan. Hindi po puwedeng yung, magpi-fix kayo pagkatapos at ipagpapaliban naman ninyo yung eleksyon. Ay bakit hindi ituloy natin yung December 1, 2025 at yung mahahalal doon, yun ang magkakaroon ng 4-year term, yung fini-fix nilang 4-year term. Hindi yung mag-e-eleksyon tayo sa November pa, para yung 4-year term ay maipatupad. Ano mangyayari dito sa from December 1 hanggang November 2026? Opo. So, ang mangyayari diyan, yung mga nakaupo diyan ay hindi na sila elected, kundi parang appointed na lamang sila ng mga mambabatas. At Opo. iyan ay labag sa saligang batas sapagkat ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. Okay. So ibig sabihin po attorney, dapat dito ang ginawa ng mga mambabatas, tuloy yung halalan ngayong December at yung batas nagsasabi na ang mga mahahalal ngayong December na ito, effective after ng proklamasyon, ang kanilang term of office ay 4 years na. Tama yun, yun yung maliwanag na maliwanag, Ted. Yan ang dapat. Yan ang sinasabi ng ating saligang batas. At yan naman ang sinasabi ng Korte Suprema na kapag ka magpo-postpone ka, dapat may dahilan. Ay, nung isang araw, ang sabi ni Miss Amy, kaya lang naman kami nagpo-postpone kasi incidental lang ang postponement. No, sabi ko, wag mo sabihing incidental lamang ang postponement. Kasi kapag nag-postpone, you violate our right. And our right to vote is not mere incidental. It's not a mere incident. Yan ay karapatan, sacred right, not an incidental right. Yun ang dapat siguro malaman ni Miss Amy Marcos, na bago siya magsalita ng ganyan, ay pakirating na naman niya ang damdamin ng taong bayan tungkol sa bagay na yan. Okay. Masakit pakinggan, Ted, na incident lang ang ating karapatang bumoto.
I cannot accept that. Opo, if you cannot accept that, does that mean that you are again going to question this sa Supreme Court na panibago pong batas na kanilang ipinasa o hihintayin nyo muna na ito'y pirmahan ng Presidente para maging isang Ay, Republic Act? oh yes, kailangan mo nang mapirmahan na paring Ted kasi wala pa tayong cause of action kasi wala pa naman yung batas kaya hindi pa maku-question. Pero inihahanda ko na yung petisyon laban diyan At ako rin naman naniniwala at nananawagan ako kay Pangulong Marcos sana naman pag-aralan niyang mabuti at pag-aralan ng kanyang legal staff na ang dami na nating problema ng bansa, ito isang problema na naman ito na kanyang kakaharapin kapag ka ito ay pinagpatuloy na ipinagpaliban ang barangay election na yan sa December 2025. Marami ng mga barangay officials ang gusto matanggal din ng ating taong bayan at gusto rin naman nilang magbago ng pamamalakad sa kanilang mga barangay at hindi yan dapat tanggalin na karapatan. Kasi sa panunungkulan din ng Pangulong Marcos na deklara ng Supreme Court na unconstitutional itong Republic Act number 11935. Yes, iyan ang unang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos. At nakakakuan nga na unang batas na-declare pang unconstitutional. Ay sana huwag naman ito maging pangalawang batas na madideclare na unconstitutional na naman. Sana pag-aralang mabuti, paring Ted. Okay, opo. Mukha din po yatang yung pinag-aaralan po ito. So, ngayon, attorney, naghahanda na po kayo in case maging RA ito. Nagtanong nga si Chacha kanina, kapag hubag ganyan, na kayo mismo po ang dumudulog sa Supreme Court, kaninong gastos yan? Gastos namin po yun, sapagkat yun parang laban ho ito natin na para din sa taong bayan. Hindi naman ito para sa akin, kundi ito ay para lamang ipaalam sa kanila ang ating karapatan. At saka gusto ko nga malaman ang ating mga kabataan na itong karapatang ito ay dapat nilang paglalaban. Para kahit ano man mangyari, wala na tayo dito sa mundong ito. At least alam ng mga kabataan natin na ang karapatang ito ay sagrado. Hindi ito incidental lamang. It's not a mere incident. Sipin mo sabihin na, well, yung postponement na may incidental lang. Hindi. It is a sacred right, Miss Amy Marcos. Opo. Sana nga po mapakinggan kayo loud and clear ni Madam Senator Amy Marcos. So, attorney, kasi kung ito po ay gastos ninyo personal, kasi after all, di hubat sa papel na lang, di ba? May mga gastos na po yan, yung oras sa paghahanda ng mga petisyon na ito, hindi may tatanggi din. Ito po ay itong nangyari doon sa Republic Act number 11935 at ang posibleng mangyari ngayon dito sa kanila pong bagong batas na ito is also a waste of people's money kasi sa bawat batas na pinapasa nila, ang laki din po ng gastos niya sa hearing na lang eh. Yes, tama ka doon, paring Ted, At sa iyong ginawa nilang yan, kung sakali ma-declared unconstitutional ay napakalaking waste of time and money at napakadami pa dapat gawin. Lalong-lalo na yung pag-aaral ng Pangulong Marcos sa bagay na yan, ay napakalaking oras ang nawawala sa kanya na dapat maituon sa iba pang problema ng ating bansa. At kapag iyan pa na-declare na pinirmahan niya yan, na-declared unconstitutional, hindi naman siguro magandang pakinggan yan, makita natin. Opo, sige po. So kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, attorney, sa inyo pong ginagawang pagkakawang gawa, Ito po kasi sakripisyo at hindi lang po ito usapin po ng ng simpleng bagay na napakadaling gawin nang wala ka man lang binibigay Yes, po na oras, 'di ba? Na panahon at yung po nga po yung gastos. Talaga ngayon dapat naman natin gagawin. Kung tayo mga concerned citizen, kung minakita tayong dapat na ipaglaban din naman natin. Katulad din sa pakikipaglaban ko para sa mga senior citizens. Talaga, yun ay aking advocacy rin at tayo rin ang gumagastos doon. Pero yan na may natutuwa ako sapagkat nagkakaroon naman ng katuparan at naliliwanagan ang taong bayan. Ayun ang maganda roon, paring Ted, nagkakaroon ng pagkakataong maliwanagan ng taong bayan yung batas na dapat nilang ipatupad. Ayan. Attorney Romulo Macalintal, mabuhay po kayo. Kumbaga, sana nga sabi ni Nanay Christy, mabuhay ka hanggat gusto mo. Salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa at magandang umaga sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Pagpalain kayo ng po may kapal. Amen. Salamat din po and God bless you also, Attorney Romy Macalintal. Malinaw.